Magkakaroon na ngayon, binigyan na ngayon si Sara Duterte ng 10 days para sumagot. 10 days, non-extendable period, hindi pwedeng i-extend. O kaya ngayon, natataranta na ang kampo ni Sara Duterte, ipipresent na kasi si Madriaga. Ipipresent na si Madriaga. Kasi nakapasa na. Sufficient in form, sufficient in substance. Binibigyan si Sara ng 10 days para sumagot. Sumagot man siya o hindi, tuloy na yan. Magkakaroon na ng hearing. Ipipresent na ang mga ebidensya at testigo laban kay Sara Duterte. At syempre, ang isa sa mga testigong ipipresent laban kay Sara, si Ramil Madriaga. Yan. O ngayon, natataranta na si Sara, nagkakandarapa na, biglang kinasuhan ngayong araw si Ramil Madriaga. O yan. Nung una, akala nila wala lang. Akala nila hindi seryoso ito. Akala nila hindi makakalusot yung impeachment na yan. O kasi akala nila dati, napigilan nga nila sa pamamagitan nila Chis Escudero. Napigilan nga nila sa pamamagitan ng Korte Suprema. Hindi. Napigilan man nila nung nakaraang taon dahil kay Chis Escudero na hindi nag-proceed ang trial forthwith. Napigilan man nila dahil sa Korte Suprema. Pero ngayon, tuloy-tuloy na. Kita nyo, 54. 54 yung bumoto. Ano pa lang yun Justice Committee pa lang yun. Ay pagdating sa plenaryo, ang kailangan lang naman 105. Kaya yung mga nagsasabi sa akin, attorney, makalusot kaya sa Kamara? Sigurado na yan. Kasi 105 na yan eh. I mean, 54 na yan. Ay 104 lang naman ang kailangan. 105, sorry. 105 lang naman. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang inaabangan na, mag-a-appear sa Kamara si Madriaga. Kaya ang ginawa ngayon ni Sara, kinasuhan si Sara ngayon si Madriaga ngayon ng perjury. Pero wala yan. Kahit kasuhan niya si Madriaga ng perjury, tuloy na yan. Unang-una, questionable na yung pagsampa niya ng kaso. Bakit questionable? Kakasuhan niya ngayon si Ramil Madriaga dahil mag-a-appear sa impeachment niya. Ano yun eh? Kung hindi walang kaugnayan sa impeachment niya ang kaso kay Madriaga, bakit ngayon? Bakit kinasuhan niya si Madriaga? Dahil sigurado na natuloy ang impeachment at sigurado na ipapatawag si Madriaga. O yun. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, parang tinatangkang pigilan or kutin si Madriaga sa pagtistigo nito sa Kamara. Pero hindi na yan. Hindi na yan mapipigilan nila sa Ano yan? Kumbaga, ang naramdaman ni Madriaga matindi. Bakit matindi ang naramdaman ni Madriaga? Tumulong siya kay Sara Duterte, nagpagamit siya kay Sara Duterte, tapos kinasuhan pa siya kinasuhan siya, di ba? Kaya nakakulong si Madriaga, kinasuhan nila Harry Roque. Ang kinaso ni Harry Roque, kidnapping for ransom. Dahil nilabanan nila Ramil Madriaga yung land grabbing ni Roque doon sa Bataan. Yung mga magsasaka doon na kinamkaman umano ng lupa ni Harry Roque, land grabbing, kinasuhan. Kinasuhan si Roque, nireklamo si Roque ng land grabbing sa ombudsman nila Ramil Madriaga at ng mga magsasaka sa Bataan. Ang ginawa naman ni Harry Roque, ginantihan itong si Madriaga, yung mga Chinese na kaibigan na mga boss ni Roque sa Pogo o partner ni Roque sa Pogo, yun ang nagsampa ng kidnapping for ransom kay Madriaga. Ngayon, nakulong si Madriaga. Humingi siya ng tulong umano kay Sara Duterte. Tulungan naman siya na anuhin ito. Kasi ano naman ni Sara, si Harry Roque. Kaya lang hindi daw tinulungan ni Sara si Madriaga. Sa halip, ang kinampihan yata ni Sara si Roque. Kaya ngayon, ito na ngayon yung ganti rin ni Madriaga na hindi naman siya pinahalagahan ni Sara, nagpagamit siya. Pagkatapos ngayon, humihingi siya ng tulong na sa ikinaso ni Roque sa kanya, hindi siya tinulungan. So ngayon, sasabihin na ni Madriaga lahat ng nalalaman niya sa Kamara mismo. Actually, yung presentation ni Leila de Lima, pinanood ko. Pinanood ko yung presentation ni Leila de Lima. Yung confidential funds, ininkas ng mga tao ni Sara sa Land Bank. Sila Fajarda, sila Acosta, yun yung nag-inkas
Pagka-ingkas nila, kinuha nila Nolasco, yung colonel ng security ni Sara, Vice Presidential Security Group, at saka si La Chica. Sa utos daw ni Sara na ibigay doon kila La Chica. Ang sunod noon, si La Chica, tinawagan si Madriaga para i-distribute kung saan-saan. Dinistribute ni Madriaga doon sa isang comedy bar sa Tomas Morato sa Quezon City, tapos sa isang mayor sa Kabuya sa Laguna, tapos sa likod ng ombudsman, dinala doon, may nakapark na sasakyan. O yan, si Madriaga na ang magkukumpleto ng kung saan napunta yung confidential funds. Kaya importante ang ni Madriaga doon sa confidential funds issue na yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, pinipigilan ngayon ng kampo ni Sara. Naglabas ng statement ang kampo ni Sara Duterte, hindi na raw nila mapapalampas itong si Madriaga. Kaya kinasuhan na nila ng perjury. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw dyan, taranta na. Taranta na ang kampo ni Sara tungkol dito kay Madriaga. Kasi, ito? Star witness ito sa impeachment. Bibigyan si Sara ng 10 days para sagutin yung impeachment, sa kanya, yung complaints. Sagutin niya man o hindi, tuloy na ang pagdinig ng Kamara. May 10 days siya, non-extendable. Hindi pwedeng i-extend. Ngayon, within 10 days, sasagot si Sara. Pag hindi siya sumagot, tuloy. Pag sumagot siya, tuloy pa rin. Kaya wala siyang katatakasan dyan. Bibigyan din ng 3 days para mag-reply yung mga complainants. Bibigyan din si Sara uli ng 3 days para rejoinder. Pagkatapos ng lahat ng proseso na yan, maghihiring na ang Justice Committee. Ipapatawag na si Madriaga, tapos yung isusumpina na ang AMLAC tungkol doon sa bank accounts ni Sara. O yan, ilalabas na yon. Kaya ilalabas na yung bank accounts ni Sara, saka ipapatawag itong si Madriaga. Ngayon, ang ginawa ng kampo ni Sara Duterte, dahil malinaw na tataranta na sila, kinasuhan nila si Madriaga ngayong araw. Ngayong araw, ang paliwanag ng kampo ni Sara, si Duterte daw, si Digong, nakulong daw sa ICC dahil hindi sinagot ang mga hindi daw kinounter si Matubato at Las Cañas. Dahil daw doon nakabuelo si Las Cañas at Matubato, kaya nakulong si Duterte sa ICC. Sa pagkakataong daw ito na naman daw si Madriaga ang ginagamit laban kay Sara. Pero sa pagkakataon daw na ito, hindi na raw papalampasin, kaya kakasuhan na daw nila ng perjury. So kinasuhan kanina ang abogado, yung anak ni Panelo, si Paulo, ang anak pala ni ang anak pala ni Panelo, Paulo. Ang anak din ni Marcoleta, Paulo. Mga Paulo pala ito eh. Ngayon mga kabunyog, ang ginawa nila Sara Duterte kanina, si Sara Duterte mismo ang nag-file, siya mismo yung complainant, inireklamo niya ng perjury itong si Madriaga. Anong ibig sabihin ng perjury? Ang ibig sabihin nun, yun daw sinumpa ang salaysay ni Madriaga ay kasinungalingan. Under oath siya nung nanumpa doon sa salaysay niya, pero nagsisinungaling siya. Kaya perjury. Pero magkakasubukan yan. Magkakasubukan yan sa sa hearing sa hearing ng Kamara. Pero ang malinaw naman dito, obvious naman, ang purpose ng pagkaso kanina ni Sara Duterte, kasi si Sara mismo ang nag-file kanina ng kasong perjury, ay ang purpose nun, kumbaga, takutin si Madriaga. Kasi magtitestigo nga eh. Papatawag na si Madriaga sa Kamara eh. Nakaano na yan, nakaplano na. Kaya ang ginawa nila Sara Duterte kanina, sinampahan ng perjury si Madriaga. Ang obvious na rason niyan, takutin. Kumbaga, pag binibigyan ng parang warning si Madriaga, na wag kang magpakaingat ka sa mga sasabihin mo. May kaso ka. Pero sa yan mga kabunyog, malinaw diyan, taranta na sila Sara Duterte. Nung una, binabaliwala nila si Madriaga. Nung una parang sa kanila wala naman 'yan. Hindi naman 'yan
Hindi naman yan na wala namang silbi yang si Madriaga. Oh, pero ngayon, sabi nila, naglabas ng statement eh. Sabi sa statement nila yung attorney, si Paulo Panelo, sabi, hindi na raw mauulit yung pagkakamali ni Digong Duterte, ni Digong. Kasi doon daw sa ICC, hinayaan daw sila Cañas at Matubato. Hindi daw kinontra. Kaya nakabuelo, natuloy-tuloy yung kaso. Pero ngayon daw hindi na. Itong si Ramil Madriaga daw, hindi na daw ito mahahayaan ni Sara Duterte na siraan siya. Pero ang totoo, kaya nila kinasuhan si Madriaga ng perjury kasi nataranta sila. Yan ang malinaw diyan. Ang malinaw diyan, gusto nila na anuhin ito, kutin ito. Siyempre may kaso. Kumbaga gusto nila magbago ng isip si Madriaga. O kung hindi man magbago ng isip, huwag masyadong idiin si Sara. O kaya pahinain ang kanyang testimonya. Yan yung mga, yung malinaw naman yan. Malinaw naman yan, yung pagsampa nila ng kaso kay Madriaga ay may kaugnayan sa pagtestigo ni Madriaga sa impeachment ni Sara. Ano naman, paano mo naman sasabihin walang koneksyon? Di ba? Kung hindi sila natataranta kay Madriaga, hayaan nila to. Hayaan nila ito, tapos ika-counter nila. Di ba? Ngayon hindi, kinasuhan nila ng perjury. Bakit ngayon lang? Malinaw, ngayon lang yan kasi nakatakda ng mag-appear sa Kamara si Madriaga. So ito na yung kanilang paghahanda dyan. Gusto nilang kutin si Madriaga. Malinaw yan mga kabunyog, mga kababayan. Yung timing ng pagsampa nila ng kaso kay Madriaga, malinaw yan para takutin. Kaya lang hindi naman nila yan matatakot si Madriaga sa ganyan lang. Kumbaga, sabi ni Madriaga, hindi siya papasindak sa kampo nila Sara eh. Na siya, talagang matibay na ang kanyang paninindigang, magtitistigo talaga siya at sasabihin niya lahat ng nalalaman. Ito mayroon pang latest na development diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Tinangkang umanong patayin si Madriaga. Ngayon lang, mainit na balita yan. Mayroong pagtatangka sa buhay ni Madriaga. Isang inmate. Ito mayroon tayong dito. Ito? Threat to the life of Ramil Madriaga allegedly made by a fellow inmate. Yun. Pinapaimbestigahan na sa NBI. Mga kabunyog, mga kababayan. Talagang talaga to, ang malinaw dito kung totoo itong, kasi sumulat yung mga abogado ni sumulat yung mga abogado ni Madriaga sa yung abogado ni Madriaga sumulat sa NBI, humingi na ng tulong. Anong pitsa ba nito? 4 March 2026 ngayon lang. Mayroon na raw pagtatangka sa buhay ni Madriaga. Mukhang mukhang matindi ito. Mukhang matindi ito. Sumulat ang abogado, si Attorney Mark Anthony Te, abogado ni Madriaga, sa ito, magkakasama kasi si Attorney Palad sa si Attorney Te sa law firm nila. Sumulat sa NBI kay Attorney Melvin Matibag, director ng NBI, na imbestigahan kasi may pagtatangka na sa buhay ni Madriaga. So kung totoo ito, ibig sabihin kinasuhan na si Madriaga tapos may pagtatangka pa sa buhay. Kaya ito mga kabunyog, mga kabayan, mukhang aabangan natin to. Aabangan natin. Ang malinaw dito, natataranta na ang kampo ng Duterte. Ngayon, tungkol dito sa tangka sa buhay, mga kabunyog, ngayong araw lang, kalalabas lang nito, nakita ko sa post ni Montulfo. Ngayong araw, March 4, nag-post si Montulfo na may tangka sa buhay ni Ramil Madriaga. Pinost ni Montulfo itong sulat ni Attorney Mark Anthony Te, Counsel for Ramil Madriaga. May sulat si Attorney Mark Anthony Te sa NBI kay Attorney Melvin A. Matibag, Director, National Bureau of Investigation. Itong si Attorney Mark Anthony Te ay isa sa mga partners ng Palad, Lauron, Palad & Law Firm.
Itong Lauron Palad Inte Law Firm, ito yung humahawak sa kaso ni Madriaga. Ang kilala kasi nating humahawak ng kaso si Attorney Raymond Palad. Pero katulong pala ni Attorney Raymond Palad itong si Attorney Mark Antonite. Ngayon itong si Mark Antonite may sulat dated March 4, 2026. Ito ang laman. Basahin ko ha. Subject: urgent verification of reported threat to the life of Ramil Madriaga. Attorney Melvin A. Matibag, Director, National Bureau of Investigation. Dear Director Matibag, good day. We respectfully bring to your attention a report received yesterday concerning a threat to the life of our client Ramil Madriaga, allegedly made by a fellow inmate. We understand that the threat was thwarted. However, we are currently verifying the full details and circumstances surrounding the incident. O ito na, mga kabunyog, mga kababayan. Kinasuhan si Madriaga nila Sara Duterte ngayong March 4, tapos nung nakaraang palang araw, may pagbabanta, may pagtatangka sa buhay ni Madriaga. Isang kasama sa kulungan, fellow inmate, nabigo. Sabi dito, we understand that the threat was thwarted. Ibig sabihin, nabigo. However, hinihiling ng mga abogado ni Madriaga na imbestigahan ang full details at circumstances ng insidente. Kaya humingi na sila ng tulong sa NBI. Given the circumstances, the seriousness of the matter, we urgently request the assistance of your office in confirming. Ito in confirming, 1, the existence and nature of the reported threat, 2, the identity of the inmate involved, and 3, any investigative or protective measures undertaken. We would greatly appreciate your prompt verification and guidance on any formal requirements needed from our end. Thank you for your immediate attention. Respectfully, Attorney Mark Antonite, Counsel for Ramil Madriaga. So yan mga kabunyog, may tangka na pala sa buhay ni Ramil Madriaga. Itong binasa ko sa inyo, ngayon lang to. Kung ngayong araw nabalitaan ninyo na nag-file ng kaso si Sara Duterte kay Madriaga, ngayon ding araw sumulat din ang mga abogado ni Madriaga sa NBI kay Attorney Melvin Matibag. Kasi may pagtatangka na daw sa buhay ni Madriaga. Kahapon daw nangyari. Yesterday ang sabi sa sulat Nabigo ang pagtatangka pero seryoso. Kaya gusto nila paimbestigahan sa NBI. Ayan medyo mga kabunyog medyo nagiging ito? Mainit itong mga issue na ito Kaya sa bagay, seryoso kasi yung magiging testimonya ni Madriaga doon sa impeachment ni Sara. Seryoso. Kaya talagang ginagawa ang lahat kay Madriaga, Kinasuhan, katapos may pagtatangka sa buhay. Kaya baka siguro ito, humingi sila na isailalim na sa witness protection program. Baka ganun. Kasi nga, kung may plano sa buhay ni Madriaga, alam naman natin noon, di ba? Alam nyo naman yung nangyari noon sa yung mga testigo rin kay Laila de Lima. Yung ayaw magtestigo kay Laila de Lima noon. Biglang nagkarayot sa Bilibid, patay. Yung mga ayaw magtestigo, nagtestigo na lang. Ganon, matindi yun noon. Tapos si JB Sebastian, nung nabalitaan yatang magbabaliktad na. Babawiin na yung kanyang testimonya laban kay Laila de Lima, biglang namatay sa COVID. Naalala niyo yung ganyang mga sirkumstansya noong panahon ni Duterte? Yung mga inmates, high-profile inmates, ayaw magtestigo kay Laila de Lima, biglang nagkarayot, may namatay. O sige, parang ganito. O sige, ayaw niyong magtestigo, matutulad kayo dyan. Nagtestigo na lang. Nung bandang huli naman, si JB Sebastian, mukhang nagbabago na ng isip, recant, babawiin na yung testimonya kay Laila. Biglang namatay nung panahon ng COVID. At kaagad-agad, crinimate, hindi man lang in-inform yung pamilya. Naalala nyo yung mga pangyayari na yon? Panahon ni Duterte yan. Panahon ni Duterte yan. Mukhang ang Bucor pa noon si Bantag pa Si Bantag. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan,
ang mga abogado ni Madriaga sumulat na sa NBI. Tulungan naman sila kasi may pagtatangka na daw sa buhay ni Madriaga kahapon. Kaya ngayong araw, yung binasa kong sulat, ngayon yun. Sumulat sila Attorney Mark Antonite ng Palad Intel Law Firm na tulungan sila ng NBI, maimbestigahan. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo delikado na rin talaga ang buhay ni Madriaga. Kailangan talaga itong kasi ito yung isa sa mga testigo. Isa sa mga testigo laban kay Sara Duterte doon sa impeachment. O kaya ngayong araw March 4, dalawa ang pangyayari. Ang una, kinasuhan ni Sara si Madriaga. Pangalawa, yung kampo naman ni Madriaga nagsumulat sa NBI para humingi ng tulong dahil nga pinagtangkaan si Madriaga ang buhay niya. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ayaw siyempre ni Madriaga mangyari sa kanya yung nangyari kay JB Sebastian. Noon biglang namatay sa COVID. Naalala niyo? Naalala ng mga viewers natin, sabi nila, yes po attorney, sabi COVID. Naalala ni Ireneo Puntuya. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ito mga kabunyog, medyo itong si Madriaga, hindi na ito basta-basta mapapabago nila ng testimonya kasi yan eh. Unang-una, malaki ang naitulong niya kay Sara Duterte. Grabe ang sakripisyo niya pagtulong kay Sara. Pagkatapos nung tumulong siya sa mga magsasaka ng Bataan na di umano'y kinakamkaman ng lupa ni Roque, ginantihan ni Roque si Madriaga, kinasuhan ng kidnapping for ransom. Ang mga nagreklamo, yung mga Chinese, nakasusyo o kapartner yata ni Roque yun sa Pogo. Tapos nakulong ngayon si Madriaga, humingi siya ng tulong kay Sara. Na siyempre si Roque naman ang nagkaso, hindi daw tinulungan ni Sara. Ibig sabihin siguro, pinabura ni Sara si Roque. Ngayon, ito na ngayon. Kumbaga, sa kabila ng sakripisyo niya kay Sara, hindi man lang siya tinulungan. Kaya ito na ngayon, sasabihin niya na ang lahat niyang nalalaman. Nung una, dinidiscount ni Sara yan. Wala naman yan si Madriaga. Ngayon, hindi na. Ito? Ano na siya? Talagang nakikita na ni Sara, mabigat, seryoso itong si Madriaga. Kinasuhan niya ngayon. At mayroon ng pagtatangka sa buhay ni Madriaga. Yan mga kabunyog, mga kababayan. So, ano kaya ang mangyari? Matakot kaya si Madriaga? Magbago kaya ng isip? Dalawa na yan. Kinasuhan siya ngayong araw ng perjury ni Sara Duterte. Pangalawa, kahapon may pagtatangka na daw sa buhay ni Madriaga. Inano ng isang inmate, tinangkayatang pagtangka na ang buhay niya. Kaya ngayong araw din, sumulat yung mga abogado ni Madriaga, sumulat sa NBI kay Attorney Melvin Matibag, yung bagong direktor, humihingi ng tulong. Ngayon, sa mga nangyayari ba na yan, matakot na kaya si Madriaga? Sa tingin ko, hindi. Hindi ito. Unang-una, puproteksyonan naman yan si Madriaga ng NBI. Puproteksyonan niya. Saka puproteksyonan din yan ng DOJ. Ang DILG puproteksyonan din yan. Nakakulong yata siya sa BJMP. Ang BJMP naman, nasa ilalim naman yan ng DILG kay John Vic Rimulya. Sigurado, based sa findings ng NBI, kasi pinapaimbestigahan sa NBI yung findings ng NBI, mag-iimbestiga ang NBI, magre-recommend ang NBI dyan. Ang pwedeng i-recommend ng NBI dyan, baka ipalipat ng kulungan. Baka ilagay na sa kustodya ng NBI. Pwede yan. Pangalawa, baka ilagay na sa witness protection program. Kasi dapat din siyang masecure hanggang sa trial. Kahit makalusot na sa Kamara yan, impeachment ni Sara, magpo-proceed ang trial sa Senado. Ang trial sa Senado, mga ano pa yan? Abutin na yan ng mga buwan na yan ng Abril or Mayo. So ibig sabihin, kailangan si Madriaga hanggang sa trial sa Senado, kailangan siya doon. Kaya dapat talaga maproteksyonan yan si Madriaga. Hindi lang dito sa Kamara. Ito kasing sa Kamara, ano lang naman to determination of probable cause lang to. Kailangan lang siya dyan para patunayan na may matibay na ebidensya. Pero yung talagang
pag-present sa kanya bilang testigo, doon na yan sa trial, sa Senado. Hindi siya dapat mawala. Kasi kung may mangyari sa kanya, wag naman sana, hindi makarating sa Senado, ay medyo baka mapahina ang kaso. Oh. Kaya dapat i-secure na si Madriaga hanggang sa trial sa Senado. Kaya tama itong move na ito ng mga abogado niya. Paimbestigahan na sa NBI yung tangkang pagpatay umano, patangka sa kanyang buhay, katapos kung talagang seryoso yon, ilipat na siya ng kulungan. Kasi yung sa BJMP, yung BJMP kulungan sa Taguig, ano yon, sa Bikutan, maraming inmates yan. Mahirap kontrolin yan. At nandun din yata, nakakulong din, ang alam ko, nakakulong din doon si Tebes. Si Arnie Tebes, nakakulong din doon. Diyan, sa kulungan na yan. Sa, sa camp, sa Bikutan, Taguig. Hindi natin sinasabi na si Tebes yung may kagagawan. Ang sinasabi lang natin, maraming nakakulong dyan na mga, dyan sa Bikutan. Malaking kulungan yan. Dapat masecure na si Madriaga hanggang sa trial. Hanggang sa trial. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, seryoso itong pangyayari kahapon. Sumulat ang mga abogado ni Madriaga sa NBI. Humihingi ng tulong dahil nga may pagtatangka na daw sa buhay ni Madriaga kahapon. So pagkaganyan, kinakailangan ilipat na ng kulungan yan. I-secure na yan, witness protection program. At saka kailangan na yan, i-secure, hindi lang dito sa hearing sa Kamara. Hindi lang dyan. Hanggang sa trial sa Senado, kailangan yan. Ipipresent siyempre yan sa trial sa Senado. Ipipresent yan. Ano na ito? Medyo seryoso na itong banta sa buhay niya. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin alam sinong nagtangka sa buhay niya. Pero sino pa bang magtatangka sa buhay niya? Medyo seryoso, kaya yung mga abogado niya sumulat na. Pero sa mga banta kaya na yan, mapabago kaya ang desisyon ni Madriaga? Siya kaya ay magbago ng isip, wag na lang wag na lang magtestigo laban kay Sara? Sa tingin ko hindi na. Sa tingin ko hindi na mababago yan. Kasi unang-una, masama talaga ang loob ni Madriaga eh. Grabe yung, sabi niya, grabe ang tinulong niya kay Duterte, kay Digong, pati kay Sara. Nagsakripisyo siya sa kampanya. Actually, inaamin naman ni Sara na tumulong si Madriaga sa kampanya niya eh. Di ba? Inaamin naman ni Sara yon. Kaya lang, ang sabi ni Sara Duterte, parallel group lang daw si Madriaga. Hindi niya naman daw yan kilala. Ang problema, maraming videos, maraming litrato, may videos pa nga na tinawag niya, sabi niya, si Ram. Ibig sabihin ng Sir Ram, Sir Ramil. Sir ang tawag niya eh. Pagkatapos pinasa niya yung bandila ng nila, nila. Pag galing ni Sara ng Mindanao, ang sumalubong kay Sara doon sa Matnog, sa pier, para magkaraban, motorcade dito sa Luzon, si Ramil Madriaga. At tinawag niya itong Sir Ram. Tapos ngayon, sasabihin ni Sara, hindi niya kilala. Ano yan? Malalim ang grabe ang sakripisyo ni Ramil Madriaga sa pagkapanalo ni Sara. Yung grupo niya, yung isip, isa yun sa mga malalakas na parallel groups na tumulong kay Sara. At ang sabi ni Ramil Madriaga, ang pondo nila ay galing sa pugo. Siya pa raw nga ang kumukuha ng pera. Kaya nung manalo si Sara, inimbitahan siya sa inauguration ni Sara. Yung picture na yan nakikita nyo, sa Davao City yan, inauguration niya ni Sara doon. Inauguration yan. Kaya lang ang sabi ni Sara Duterte, ay marami naman talagang magpapapicture sa akin. Hindi ko na yan matandaan. Alangan namang hindi ako magpapicture. Pero sa lahat ng okasyon ni Sara, nandyan yan, inauguration. Hindi ka naman iimbitahan sa inauguration kung hindi ka special. Di ba? Di ba? Iimbitahan ka ba? Hindi ka naman taga Davao. Pinapunta ka ng Davao sa inauguration. Pangalawa, maraming mga pictures at videos na nagpapakita na talagang lagi silang nagmi-meeting. Mayroon pa ngang mga Zoom meeting si Sara Duterte at saka si Madriaga.
Mayroong mga Zoom meetings. Hindi ka naman makaka-join sa Zoom meeting pag hindi ka, parang hindi binivet yung pagkatao mo. Halimbawa si Leni Robredo noon, makaka-join ka ba sa Zoom meetings ni Leni kung hindi ka naman kilala? Sos, ano yun? Kaya yan, medyo yan, hindi basta-basta susurinder na yan si Madriaga kasi masama na ang loob niya eh. Ang dami niyang parang sinakripisyo kay Sara, tumulong siya, tapos nagpagamit siya, naalala niyo yung kanyang sinumpaang salaysay? Pinagawa siya ng kung ano-ano. Siya yung nag-deliver ng mga pera sa confidential funds. Siya ang nag-drive. Kaya alam niya yung pasikot-sikot nun. Kaya lang nga, nung bandang huli, umulong siya sa mga magsasaka sa Bataan, ang ginawa kinasuhan nila si Harry Roque ng land grabbing, nagalit si Harry Roque sa kanya, ginantihan siya ng kidnapping for ransom. Ang mga pinalabas na kinidnap daw ni Ramil Madriaga, mga Chinese. Pero yung Chinese na yon, yan yata yung mga kapartner ni Roque sa Pugo. Kaya ang nangyari dyan, humingi siya ng tulong si Ramil Madriaga kay Sara. Hindi naman siya tinulungan. Doon, nakakulong siya ngayon. Tapos ngayon, sinasabi niya na ang lahat niyang nalalaman. Ako, hindi ko makasiguro kung itong si Ramil Madriaga ay mapagkakatiwalaan o kaya credible ba ang kanyang testimonya. Pero pinuntahan na siya ni Leila de Lima kinausap Alam nga namang si Leila de Lima madadala lang ng basta-basta. Pangalawa, pinuntahan ni Congressman Benny Abante. Pinuntahan ni Congressman Benny Abante. Si Congressman Benny Abante, mapapaniwala mo ng basta-basta? Kaya ako, kahit hindi ko naman niya nakakausap si Madriaga, sino ba naman ako? Pero pinuntahan na ni Congresswoman Leila de Lima sa kulungan, nakausap niya raw at matibay naman daw yung mga sinabi. Tapos si Congressman Benny Abante, kaya nga ayaw naman na gamitin ni Congressman Benny Abante yung testimonya ni Madriaga nang hindi niya muna nakakausap. Kaya kinausap ni Congressman Benny Abante. Pinuntahan niya. Kaya yung ginawang complaint sa impeachment ni Sara na in-endorse ni Congressman Benny Abante, naka-attach doon yung sworn affidavit ni Madriaga. Kaya si Madriaga ngayon, nakakita siya na tinutulungan siya ng gobyerno. Pwede siyang gawing isailalim sa Witness Protection Program. Pinoprovidean siya ng lahat ng tulong. At itong mga nangyayaring ito, sinisecure siya, pwedeng isecure siya ng NBI, ng DOJ, at ng House of Representatives. Kasi kung testigo siya sa impeachment, importante siya. Kaya sa tingin ko, hindi na basta-basta yan aatras si Madriaga. hindi basta-basta aatras yan. Kaya lang, talagang ginagawa lahat para umatras siya. Una, kinasuhan. Pangalawa, may pagtatangka na daw sa buhay. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mga developments dyan kay Sara versus Madriaga. Umiinit na. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.